Ang pagiging new creation in Christ ay transformation ng isang tao kung saan dati siyang mapaggawa ng kasalanan, malayo sa Panginoon. At ngayon ay naging transformed na both internally and externally. Ang Biblia ay nagpapahayag ng mga signs na ang isang tao ay isa ng bagong nilalang o isa ng new creation in Christ. Nagre-reflect na sa kanyang pagkatao ang pagbabago ng heart, mind, and behavior. Becoming a new creation in Christ ay sumisimbolo ng profound transformation na nag-o-occur kapag ang isang tao ay tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Seven signs na ang isang tao ay isa ng new creation in Christ. Number 1, meron na siyang renewed life. Sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Sabi sa kasulatang ito na kapag tinanggap ng isang tao si Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang dating balagbag niyang buhay, ang dating makasalanan niyang buhay ay tinalikuran niya na at pinili niya na ang isang bagong buhay kasama si Kristo. Number 2, change in desires. Bilang isang bagong nilalang kay Kristo, ang kanyang desires o hangad sa buhay ay nagbago na rin. Ang kanyang priorities ngayon ay kasama na ang Panginoon patungo sa godliness and righteousness. Sa lahat ng mga pangarap niya, kasama niya ang Panginoon at may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa Philippians 2 verse 13 tells us, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Number 3, transformation of mind. Sa Romans 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Inaanyayahan ng mga believers to be transformed sa pamamagitan ng renewing their minds. Ito ay maghahatid sa isang tao na bigyan ng wisdom ng Panginoon upang maunawaan niya ang kaigihan ng pagsunod sa kanyang buhay. Kapag pinaprioritize na ito ng isang tao, tunay na siya ay isa ng bagong nilalang kay Jesus. Number 4, love for others. 1 John 4 verse 7 states, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Bilang isang bagong nilalang, dinidemonstrate niya na ang love and compassion sa kapwa. Number 5, fruit of the Spirit. Kapag nakita na natin sa isang taong dating pinipili ay kasalanan, na ngayon ay meron ng bunga sapagkat taglay niya na ang Holy Spirit, sa Galatians 5 verse 22 to 23 describes this fruit. But the fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapag ang mga katangiang ito ay dinidemonstrate na ng isang bagong nilalang, tunay na siya ay na kay Kristo na. Number 6, victory over sin. Ang pagiging bagong nilalang kay Kristo ay hindi pa rin ligtas sa struggle with sin. Ngunit napapalaban man sa kasalanan, ito ay kanyang nilalabanan at napagtatagumpayan. Sabi sa Romans 6 verse 14 assures that, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Number 7, desire for God's Word. Ang isang bagong nilalang kay Kristo ay may hunger for the Bible at patuloy na nagsusumiksik at nagsasaliksik sa paglago ng kanyang unawa sa katotohanan ng aral ng Panginoon, wanting to grow in understanding and live by its truth. Sa Psalm 119 verse 105 says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang mga signs na ito ay reflection ng transformative work of the Holy Spirit sa buhay ng isang believer na kagaya ng bawat isa sa atin. We can work our way towards getting close to God and become a new creation. Pinapakita ang deep connection at commitment sa Panginoon na mamuhay tayo ayon sa kanyang purpose. Tandaan natin na ang transformation is a journey at lagi nating tandaan na faithful si Lord na kumpletuhin tayo sa sinimulan niya sa atin.
Tara mga kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit lang yung mata. Damhin mo ang presensya ng ating Panginoon. Lord, salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Patuloy mo kaming baguhin patungo sa iyong kalooban at maging karapat-dapat kami sa iyong kaligtasan. Lord, salamat for making us a new creation in Christ. The old me has passed away and a new me is coming forth. Naway ang iba naming kapatid na kaisa namin sa panalangin ito na naghahangad din na maging new creation in Christ ay masumpungan nila ang banal na Espiritu Santo at simulan tahakin ang daan patungo sa iyong kaluwalhatian. Naway lahat kaming nananalangin sa iyo ay masumpungan ang pagbabago tungo sa iyo. Lord, huwag mo kami pabayaan at tulungan mo kaming mamuhay sa bagong buhay na ito, embracing your grace and following your path. Tinataas namin ang lahat ng pagsamba at papuri. In Jesus' name, Amen. Salamat kapatid. Sundan ang episodes natin araw-araw. We have a new series called Signs. Pag-aralan natin ang iba't ibang signs na magagamit natin sa ating pamumuhay at sa ating spiritual journey. This starts today and will run for a couple of weeks. So sama-sama tayo pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Magsumiksik sa kanyang presensya. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.